Kumikinang ina, hindi ko maintindihan. Just got lucky. Just got lucky. We had a major problem on our Easy Ride 150 Fi. And you know guys, alam nyo naman ako, and binablog ko lahat ng mga nangyayari sa motor ngayon. And ngayon, ito po yung nangyari kay Easy Ride 150 Fi ko, kay Zera Q. Saan yung susi niya? Wait lang. Tumirik ako kahapon, kagabi pala to be exact. At ito, di ba normally may check engine light pagbukas ng panel, tapos mawawala. Ngayon, wala talaga. Kahit ano yung kill switch, wala talaga. Naging senaryo kasi ganito. Angkas ko si girlfriend, and paalis na kami noon kasi nag-withdraw kami. Then pagka bira ko, bang, nawala yung power niya, yung ignition ba, nawala yung ano, pero naka-on pa yung panel, kaya alam ko may power pa. Sinubukan ko ganto-gantohin, wala talaga. And tinulak ko siya hanggang dito sa bahay. And nangyari, pagkadating namin sa palengke, nagpahinga kami saglit. Then tinry ko siyang i-off yung ilaw, in-off ko yung panel, then sinubukan ko i-revive. Nagbumuka siya with a check engine light, pero nakastay on pa rin yung check engine light na yun. And sinubukan ko start, nag-start siya nun. Then niride ko pa siya with a check engine light on, naka-on pa yung check engine light habang umaandar pa kami. And hanggang sa nakarating kami sa bahay, binatay ko. Pagkapatay ko, tinry ko ulit buksan, yan, wala na ulit siyang check engine light. Ganun uli, wala talaga nagpapakita ng check engine light. Kaya ngayon wala talagang power yan. Pero although yung mga switches ko working, walang problema. Ayan, yung panel lang talaga, tsaka yung check engine light yung problema, hindi nagpapakita. And ngayon, papadala ko to kay Mr. King's GY6, and irerekta na rin natin siya ng 175cc. And tingin ko kaya-kaya niya masolusyonan to. Siya nang bahala kay Zera Q ngayon. Papadala ko siya gamit ang Lala Move, and gagamitin na natin si Zera Tool. Yan. So good na may second MC tayo na pang reserba. Kaya ngayon, abangan nyo na lang guys yung after result nito. And si King GY6 nang bahala. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we were. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run. We'd hook up in my Opo, alam na yun sir, may mga helper sila doon. Sila pong bahala magbabaho. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we would never apart. Drinking too young, way too much fun, out in the sun, hoping when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dadalhin si Zera Q sa King's GY6. Jason Lugmong na bahala sa kargahan ni Zera Q pala. Okay, let's go! Ito na ba update to? Kanino kaya itong galing? Running na papi. Wiring issue. Papi, ito yung update sa unit mo. Baklas na. Kabindumi pala nito. Teka lang, silipat niya yung spark plug. Okay naman yung tono nito. Throttle body, sobrang dumi. Cleaning muna tayo, tapos ongoing na yung karga nito. Damay na natin yung ano nito, magneto.
cleaning saka painting. Papi, update sa unit mo. Poport na natin yung head. Ito lang yung intake niya eh. 21.5 pala. Poport natin siya ng ayan 28. Laki nung tatastasin natin dito. Pati yung exhaust ganun din. Okay na yung intake port natin, Papi. Nakuha na natin yung sukat. Laki na niya, no? Finishing na lang to, saka turbulence. Weekends and weekdays we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were restless. Good. Dumi yun. Lilinisin na lang natin to, Papi. Our journey was life, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. Ma'am, hello po. Si ano po, ako, Gino po. Ako po yung kukuha nung isang motor. Ako. Si Pops ba nandyan? Pops, kamusta? Sa wakas, dati kasi pa-inquire lang ako. Ngayon, natuloy na talaga. So, ito pala yung shop nyo. Pwede ano? Diyan ako kailan. Pala sila Pops Kings GY6 po. Yan. Yan. May ano ka na rin pala kayo, sir? Nagkakalkal na rin pala kayo, no? Ayun, baka premium ng gamit ko, so. Ito yung kapit. Isira yung Pops Jason. Miss ko itong alaga ako na to. Grabe. Si Zero Q today, ayan, ito kay Kings GY6 po, ayan. May mga easy ride tayo dito nagpa-confine din. Ito si Zero Q, ayan. Yan, kukunan Papi yung motor niya, oh. Support nyo to si Sera TV, Gino Nicolas. Okay, banat. Ayan na si Papi. Gumiti ko ang katego. Doble bayad niya pag gumiti, Papi. Ayos. Pagtapos ng break-in, Papi, wag mo munang wawalwali ng sagad. Basta pitik lang, huwag lang babad. Okay mga homies, this is a continuation of our vlog para sa Easy Ride 150 Fi natin na 175cc na ngayon, guys. Nako, napakalaki ng in-upgrade natin dito and di biro yung ginastos natin para sa upgrade na to, no? And this upgrade would not be possible kung hindi kay Mr. Kings GY6, kay Pops Jason po. Siya po ang nag-upgrade ng 175cc kay Zera Q. Siya po ang may pakana ng lahat ng yan. And kung gusto mo pa-upgrade ng 165cc to or 175cc, PM nyo lang po si Kings GY6 and sigurado po gagawin yan. Sobrang accommodating nila, guys, lalo na si Pops Jason and sa mga crew niya. Maraming salamat po sa sipag at tiyaga nyo sa pag-upgrade ng 175cc dito kay Zera Q. And kung sa previous vlog ko, guys, kung napansin nyo, nag-take ako ng risk by changing my exhaust. Nagpalit ako ng Akrapovic exhaust sa Easy Ride ko. And ngayon, nagpalit ulit ako. Binalik ko siya sa stock kasi ang sabi ni Pops Kings GY6 po ay sinunod ko lang yung suggestion niya na may power, mas may power ang stock pipe compared sa naka aftermarket na
naka-aftermarket na muffler and kalkal pipe. Mas maganda raw ang power na bigay na stock pipe talaga. Kaya yun ang sinunod ko yung suggestion niya. Kaya sige, stock pipe na natin, balik na natin. And hindi naman ako nagkamali, talagang ang ganda. Ang ganda ng ano niya, ang ganda ng takbuhan niya. Maybe sa susunod na video na lang natin i-test kung mabilis nga ba mag 60 to. And based naman sa fuel consumption ito, iti-test din natin to kung sobrang tipid nga, kung lumakas ba sa gasolina or hindi. Kasi sabi rin sa akin ni Prof. Jason is mararamdaman mo yung changes niyan ng 175cc bore up pag na break in mo na. Kasi magsalita ng tapos guys, kasi hindi ko pa sure kung mangyayari after the break in ito. Top speed naman sigurado ito-test natin yan, kasi ang top speed ko dun sa Easy Ride 150 Fi ko na stock engine is 120. Ayun ang pinaka top speed ko dun. Tinest ko siya sa around road 10. And dun kasi medyo maluwag-luwag eh. Basta maluwag yung kalsada, goods naman. And ito yung mga pinalitan guys. Bukod sa syempre di ko na mapapakita yung black. Pinalitan na rin ni Pops Jason ang ating spark plug. Ito yung stock na spark plug cap. At ito yung stock na hindi pala, ito pala yung pinalit niya. Hella twin electrode composition. Ito yung pinalit niya na bagong spark plug. Kasi na raw eh, may lifespan pala ang spark plug, hindi ko alam. Kasi ayan, Hella Energy Twin Electrode Composition Motorcycle Spark Plug. Ito yung code. Ayan. Ayan yung code ng spark plug. Palit na lang kayo kung gusto nyo magpalit. Tapos na siya guys. So ayan. Dalawa na yung niya. Ayan. Twin electrode na siya. Ayan. Kaya good stock. At dito naman sa ating spark plug cap na wala na yung nasa loob niya. Hindi na ma-zoom in pero may missing na dyan sa loob niya. Kaya kailangan na rin natin magpalit. Okay, ngayon na-explain ko na sa inyo yung ginawa natin kay Zerac Q. And yun, usan na natin siya para makita nyo. There we fucking go. Nagpalit din kasi ng injector dito. And hindi ko na nasasabihin, and kayo na lang po magtanong kay Kings GY6 kung anong na yun, injector na ginamit kay Easy Ride 150 Fi natin. Kasi siya lang nakakaalam yan, ayaw niya sabihin sa akin. And ayan, may iba siyang tunog na nakikreate compared sa Easy Ride 150 Fi ko na tahimik lang. Ayun, mararamdaman mo na ay oo nga, meron niyang may difference nga talaga na may pinagkaiba nga talaga siya compared dun sa 150cc din dito sa 175. Ayan, pakinggan niyo. Sila na si Kings GY6 talaga makakapag-explain talaga eh. Ako lang naman ako. Kung ano lang napapansin ko yun yung binablog ko. O mga kaumi, subukan natin yung hatak nito kung gaano ba kaganda. Ilang RPM siya sumahatak. Yung RPM yung umaangat na agad na okay RPM 2,000 RPM umabante na kasi nasa 1.5 RPM parang okay 2,000 RPM size hero. Yung end ng RPM gauge niya is nasa 5 gauge. Ako pa nga 68. Ang lupit. Kaya papakita ko sa inyo para maniwala. Ayan, itong natin, na yan, mukhang 1.5 yan, nasa 1.5, 1,500 RPM yung kalagitnaan na yan. Then yun yung 2,000. Lagyan natin ng konting throttle. Ayun umaangat na siya eh. 2,000 pa lang, nasa na eh, umaabante na siya. Ayan.
ayun no, yung end ng ano niya, ng angat ng RPM is nasa 5,500 RPM. Napakalupit. Ang lakas talaga nito, grabe. Ito ang lakas oh. Tingnan. Ay, yan ang mga homies. Ating Easy Ride 150 Fi 175cc version. Yan, Zerac 175. Ako, mas maganda sana lagyan ko ng 175cc sa paayos ako ng sticker. And anyway guys, salamat po sa panonood. And salamat sa mga patuloy na sumasabay-bay. Kasi minsan lang tayo makapag-upload. Pero ito talaga, sobrang worth upgrade to para sa akin. And tingnan natin sa break-in period nito kung ano ang performance niya. Bibigyan ko kayo ng reveal para dito. Kasi syempre 175cc to eh. Wala naman, bibihira lang naman siguro makapag-ganito sa group, no. Kasi hindi rin kasi biro yung budget na binilalabas para dito eh. And bibigyan ko ng detailed review about dito sa 175cc natin. Kung kamusta ba siya mula nung binrake-in natin siya hanggang sa ayun, tumagal siya sa atin. Titingnan natin kung ano mga nangyari. And yun lang, no. Kung nagustuhan nito, please like, share, subscribe na sa ating channel Zera TV for more Easy Ride 150 Fi contents or Easy Ride 175 Fi contents. This is Zera TV. Ride safe sa lahat. Yeah, let's go. Zera TV out. I ain't the first with the curse, with the burst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together in search.